Etong dekada na po mula pagkabata pa ata ay tagapag-alaga na ni Pangulong Bongbong Marcos. Nagbigay po ito at hindi po nakapagpigil sa pagsasalita hinggil po sa mga pahayag nitong si BP Inday Sara Duterte. Nako, napaka-bless mo talaga. Napakabihira ng ganito, Pangulong Bongbong Marcos, na ang isang tao ay ipagtatanggol ka, handang ibigay at ialay ang kanyang buhay para sa iyo. Mga kababayan, yung mga taong ganyan, hindi naman po yan ibibigay nila or iaalay nila ang kanilang buhay para sa iyo kung ikaw po ay masamang tao. Tama? Mga kababayan, ito po, pakinggan natin ang pahayag ng tagapag-alaga po ni Pangulong Bongbong Marcos singgil po sa mga narrative or statement ni Sara Duterte. Uy, nawala. Aha. Teka lang guys ha. Roque. Nick. Ayan. Yung sinasabi ni Vice President Sara na huhukayin niya yung bangkay ni Abu Marcos. Galit na galit ako. Alam niyo kung bakit? Akong nag-uwi. Dalawa lang kami ni BBM na nag-uwi yung bangkay dito sa Pilipinas. Tapos hukayin niya. Kaya kung maririnig mo kay P5, sasamahan kita sa Port Bonifacio, sasamahan kita sa West Philippine Sea, para samahan kita, itapo mo kung yan ang kagusturan mo. I'm willing to help you na hukayin natin para matutuwa ang mamamayang Pilipino. Una ko pinakinggan, akala ko siya ay tawag dito, siya ay kampe kay BP Sara Inday Duterte. Pero iba pala mga kababayan, ang ginagawa niya ay parang nire-reverse psychology niya na para matuwa ka sa gusto mong gawin, ninayubak ka, parang gano'n. Kaya po, makakarating sa iyo, PC Inday, nagsama tayo sa eleksyon, napaka-sweet natin. Diba? Ngayon, naiwan ko kung bakit ganyan. But anyway, talagang ganyan ang panahon. Minsan may bagyo, minsan mainit. Yun lang po. Isahin po natin sa ano, yung pagtatanggap. Tulad yan. Pero most of people, sabihin mo, Vice, puputulan mo yung ulo ng alaga mo, ay hindi po pwede. Magpapakamatay ako dyan. Ha? I promise to him na habang buhay ako, sinabi ko kay BBM, habang buhay ako, alam niyo yun, nasa likod na ako, sir. Hanggang kamatayan. I lost my family, I lost my property, I lost my business sa Amerika because sa loyalty ko sa mga Marcos. Thank you so much, sir. Grabe mga kababayan, ano? Tinanong siya kung ano daw ang masasabi nito sa pahayag ni BP Sara Duterte na pupugutan ni Sara Duterte ng ulo, mga kababayan. Sorry, nilagyan ko po ng tawa para hindi po tayo masensor na tatanggalan ng ulo itong si Pangulong Bongbong Marcos. Ha? Hindi po mga kababayan, pasensya na kayo kung may tawa-tawa dito kasi masisensor tayo. Ito kasi sa YouTube, pag pugot-pugot, talaga pong nasisensor. Baka ma-take down yung channel natin kaya nilagyan ko lang ng tawa-tawa. Pero hindi po yun nakakatawa. Dito, nakakahanga mga kababayan ng isang tagapag-alaga. 'Di ba? Sabi niya, he lost his property. Lahat ng kayamanan niya, he lost his family as well, mga kababayan, kasi nga sa pagiging loyal niya sa mga Marcos. Ikaw, tanungin ko po kayo sa lahat ng viewer natin dyan, sa lahat ng mga ka-GP Fanatics natin, kayo po ba mga kababayan
Ang isang tao ba, kaya niyang gawin na paglingkuran, mawala ang lahat kapag ang pamilya na to, kasi sabi nila, ang narrative nila, ang pamilya na daw na to, walang utang na loob. Ang pamilya na daw na to, mga adik. Ang pamilya na daw na to, mga kababayan, ay magnanakaw. Sige nga, kapag ikaw ba, kayo, maging tauhan, tagapag-alaga ng isang tao, tatagal ba kayo ng napakatagal na panahon? Ilang dekada, mga kababayan, nasa tabi siya ni Pangulong Bongbong Marcos at handa siyang ikamatay, handa siyang iaalay ang kanyang buhay para harangin ang gagawin ni Sara Duterte laban sa kanyang boss. 'Di ba? Sa kanyang alaga. Alaga ang tawag niya kay Pangulong Bongbong Marcos. Mga kababayan, ito ay pagpapakita po ng isang tunay na pagmamahal ng loyalty. Kasi itong mga taong ito, ang nakikita sa mga Marcos, sila ay mabuti. 'Di ba? Kasi kung hindi mabuti ang Marcos, baka mamaya sumama pa ito para gawan ng masama ang kanyang amo. Kita nyo, alaga. Mga kababayan, naalala ko na naman tuloy ang nanay. Oy, JP, paiiyakin mo na naman kami. Hindi po. Di ko naman po kayo paiiyakin. Naalala ko lang noon. Kasi ang nanay, yung kanyang mga alaga doon sa Dubai, sa Kuwait, mga kababayan, ay talagang tumatawag pa sa bahay. Ang tawag, nana, nanay. Di ba ganun ang tawag sa kanya? Talagang kahit isang buwan na hindi po siyang makatawag, tatawagan siya. Kita nyo na? At yung pag-aalala niya sa mga bata, naglakihan na yung kanyang mga alaga. Pero kilala pa rin ang nanay. Nakita nyo yon, yung sakripisyo? Nakita nyo po, mga kababayan, yung pagmamahal ng tao. Kapag ikaw ay mabait, maganda ang pinapakita mo, ay sigurado, maganda rin po ang aanihin mo. At sigurado, good feedback lahat ng sasabihin sa iyo. Taliwas sa sinasabi ng mga Duterte na ang mga Marcos bangag, ang mga Marcos manggagamit, ang mga Marcos, mga kababayan, ay wala daw utang na loob. Oh. Wala na siguro akong ibang masasabi sa bagay na ito. Kung hindi, talagang pasalamatan natin ang taong handang ibuwis ang buhay, mga kababayan, para sa kanyang alaga. Ang tanong nga dyan GP. Ang tanong ko, mga ka-GP Natics, bakit si tatay? Hindi naman niya kadugo si PBBM. Diba? Binata pa siya. Nung siya ay naging bodyguard ni PBBM. O, dekada na nga Pero ang tanong, bakit si tatay? Hindi ko man alam ang kanyang pangalan. Pero bakit siya nagmamalasakit ng ganon? Handa niyang ibuwis ang kanyang buhay. Pero, mga kababayan, ang sariling kapatid na si Amy Amy Marcos, bakit wala tayong naririnig doon sa pahayag ni BP Sara, pahayag ng mga Duterte laban sa kanyang mga kapatid, bagkus, mga kababayan, ang ginagawa pa ata ay kumakampi pa sa kabilang kampo. Hindi ba kayo nagtataka? Oy, sinisiraan mo lang si Amy Galit ka lang kay Amy. Hindi ako galit kay Amy. Naiinis ako, mga kababayan, hindi galit naiinis lang ako, bakit ang ibang tao na ikukumpara sa kanya, nagsasalita, ang tao na to, handang ibuwis ang buhay para sa kanyang alaga. Yung kapatid na nga yun, dugo at laman, not unless hindi talaga tunay na kapatid. Diba? Dugo at laman, Marcos, pero no say, nothing at all kapag ang kapatid ay kinakante. Ha? Bakit naman ako kawawa dyan, Wandy Emperado? Mas kawawa po kayo kasi wala kayong alam. Mas kawawa kayo
Kasi ang mga utak ninyo mas daig pa sa bangag. Kasi naluluto na ang utak ninyo sa pagkapanatiko. Hindi na nyo kayang ibalanse ang utak ninyo. Hindi na nyo kayang mag-isip ng tama at mali. Yun. Naomi Shin, shoutout sa'yo, Bes. Eva Hernandez. Walang kwenta magsalita. Oy, tigil ko na daw vlog ko. Nakakatawa ka. Jan Wande. Kawawa ka naman, sir. Di ba? Anyway, mga kababayan, yun nga yung sinasabi ko, balikan natin. Bakit ang ibang tao nagpapakita ng pagmamahal sa Pangulo natin? Bakit ang isang tunay na kapatid, kapilyedo, kadugo, di ba? Pawis at laman, pawis at dugo, mga kababayan, nananalaytay sa isang pangalan, Marcos, pero ayaw man lang ipagtanggol laban doon sa mga tao na gusto ng patayin ang kanyang kapatid. Sana mapanood mo to, Senadora Amy Marcos. Kaya ka ngayon, kulelat sa survey, kasi namamangka ka sa dalawang ilog, wala kang tiwala sa mga loyalista, wala kang tiwala sa mga nagluklok sa inyo, na alam ninyo marami ang nagmamahal sa mga Marcos. Kita nyo, simpleng tao. Isang bodyguard, pero handang ipaglaban, handa pong ibuwis ang kanyang buhay para sa iyong kapatid. Ikaw, may nasasabi ka ba, Amy? Amy, wag kasing laging utak ang ginagamit. Okay? Yung utak, nandyan yan, gamitin, pero dapat gamitin mo rin ang puso mo. San ka ba talaga? Sabi ni Nelson Tolin, baka GP, baka naman hindi sila magkapatid. Well, di ko alam. Mga kababayan, di ba? Hindi natin alam bakit iba yung kamuka. Sabi nila, bakit